So we recently visited Neo Sigma. Sa mga hindi nakakalam, Neo Sigma is the main distributor for Shimano, Maxxis, Pro Bike Gears, at iba pa. So they are located at 3990 Ramon Magsaysay Boulevard, Sampaloc, Metro Manila. So pag pumasyal kayo dyan, pwede nyo pagawa yung bike nyo dahil meron silang service center dyan. And you can also check the latest Shimano products. So ako, anong ginawa ko? Ito, nakuha natin tong bags na to. Pakita ko sa inyo kung anong mga laman. So ito, unang-una, Maxxis High Road. So high road na tan wall. So para to sa seka natin kasi medyo bagay yata yung tan wall. Susubukan natin kung okay ba yung performance ng high road, no? So this is tubeless ready 700 by 28C tires, no? We also have a seat post PLT para doon sa Pardus natin. So papalit natin ng Pro PLT na seat post yung ating seat post sa Pardus. And also may katerno yan na handlebar or drop bar. This is a drop bar from Pro na katerno ng seat post. Unfortunately, wala silang available nung time na pagpunta ko sa kanila na 140mm na stem. Kaya seat post and drop bar muna. So magiging pogi yung Pardus natin yan. And of course, para sa akin, ang pinaka-importante sa lahat, no, itong tools. If you've been following me, alam niyo naman na mekaniko ako ng bisikleta. Pero ito, may bago tayong set of tools. Ito yung galing din sa Pro na brand. And also, torque wrench. Importante ito para pag nagagawa tayo ng bike sa mga carbon or kahit hindi carbon, para siguradong eksakto yung torque specification ng mga tornilyo, hindi magiging sobrang luwag or hindi magiging sobrang sikip. So yun, abangan nyo, kakabit natin lahat yan sa bisikleta natin, sa seka, yung gulong, yung bagong drop bar, tsaka seat post, lalagay naman natin sa Pardus natin na bisikleta. So abangan nyo yung mga mangyayaring content sa vlog ko, alam nyo na kung saan makikita yan. Alright, so quick update lang tayo dito sa seka na bike natin. We have this bike for more than a year. So, ito na yung nangyari sa kanya. So, ano nagbago sa kanya? Ano yung... Masyado maintindihan dito. So, ano nangyari after a year? As you can see, yung setup natin unang-una naka-DI2 na tayo na 105. Ayan, shoutout sa Supreme Bikes PH. Sir Mark. Tapos naka-Vittoria tayo Corsa na tires na tubeless. So, tubeless sa likod. Ito yung bulb yung tubeless. And sa harapan naman ay naka-tube tayo. So, tube type sa harapan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung reason kung bakit ganyan yung setup ko, click nyo na yung link sa taas. And yung wheelset natin is XR. So far, hindi naman siya nawala sa pagka-align. Naka-align pa rin siya. Okay na okay pa rin. Ang naging problema ko lang ngayon, ito, yung bar tape, medyo sira-sira na siya. Ayan. Even yung kabila, sira-sira na rin. So, kailangan siyang palitan. Ano yung mga bala kong gawin sa kanya? Yung crankset niya, ito yung hindi pala crankset, but the chainring, yung chainring, naka 52 ako eh. 52-36. So, iniisip ko kung magpi-50-34 tayo, compact ulit. Kasi may mga balak tayong mag-ride sa Baguio and kung saan-saan pa. Dito kasi okay na okay yan, but kung puro ahon ay magpapalit tayo ng chainring kasi mas okay sa ahon yan. Ano pa man naging problema ko sa kanya? Wala naman. Bottom bracket. Yan, nagpalit na ako ng bottom bracket. Kung nakita niyo yung bike build video ito, ang ginamit natin yung bottom bracket ito is ceramic from Cactus. But nagpalit na ako dahil kumalog siya. I think hindi naman din kasalanan ng bottom bracket kasi medyo sama ko kasalanan kumalog yung spacing. Kumalog siya ng konti and nagtuloy-tuloy na yung problema. So wag niyo hahayaan kumalog yung bottom bracket yun dahil lalaki ng lalaki yan, magkakaproblema kayo eventually. Soon, tatry din natin na maglagay ng tan wall na gulong dito. Kasi mukhang bagay sa kanya yung tan wall and since naging partner din natin ng Maxxis, binigyan na tayo ng chance na mag-try ng bagong gulong. Tatry natin yung high road nila na gulong, kung mabilis talaga. And kung mabilis din ba siya mapudpod. So far, parang bago pa rin yung bike. Saddle na ginagamit ko ngayon is Oniri. Yan, medyo budget lang to, regular na saddle. Okay naman yung fit sa akin, maganda naman yung pagkaka-fit niya sa akin. Yung kadena na gamit ko sa kanya, stock pa rin yan, Shimano. Upon checking, hindi pa rin siya na-stretch.
Normal na lube lang yung gamit natin. So far yung ride ng bike, sobrang parang bago pa rin. Like katulad nung unang beses siyang binuo, wala akong reklamo. Wala namang problema sa frame, like matibay na matibay siya. Bearings ng headset is okay pa rin. Aside nga sa bottom bracket na pinalitan natin kay na Sir Ron. Shoutout ulit sa My Dream Bike Shop kung saan tayo naggagawa ng bisikleta. So nagkaroon lang tayo ng konting problema sa kanya sa speed wobble. No? So there was a time na tumatakbo ako ng 60 plus, nag-speed wobble siya ng mga ilang segundo. Medyo nag-worry ako doon. So hindi natin alam kung ano yung nag-cause, baka hangin lang. Pero possible din kasi na headset, maluwag yung headset, ganon. So check na natin yung headset, sinigpitan na natin. Pero kung naranasan nyo na yung speed wobble, medyo nakakatakot siya. Let me know sa comment section kung naranasan nyo mag-speed wobble and ano yung pakiramdam nyo na nag-speed wobble kayo. Nagpalit din pala ako ng bagong XT na pedals kasi yung isang pedals ko na luma, nilipat ko na dun sa Pardus. Pero Diori XT din yon. So ito, Diori XT din. Alam niyo naman na Shimano tayo na SPD pagdating sa pedal. Yun ang gugulo dito. Chico. So recently nga pumunta tayo sa Neo Sigma. No? Sa Neo Sigma, kung di nakakalam, sa Sampaloc siya. Andun yung service center ng Shimano. So we recently had a partnership with them. And I'm really excited kasi marami akong matututunan sa kanila. Alam niyo naman, Neo Sigma is the main distributor for Shimano. Also sa Pro na brand, yan, ito yung Pro. Meron din silang laser product, yung mga helmet, ganyan. Usually, nakikipag-partners na sa mga athlete, but ngayon, medyo similar tayo na na-appreciate nila tayo. Kaya, eto, kung ano yung matututunan ko sa kanila, syempre, masashare ko din sa inyo. And mas magiging malawak yung information natin when it comes sa mga bisikleta. Ito, una natin subukan itong high road na gulong. Tanwall kasi to. Sabi nila bagay sa all black na bisikleta yung tanwall. Tingnan natin kung ano magiging resulta. And tingnan natin kung gaano katibay itong Maxxis. So first time kong gagamit ng Maxxis na pang road bike na medyo high-end or medyo mataas na performance. So fortunately din meron tayong mga tools na mga gamit. So alam niyo naman nakikigawa lang tayo sa My Dream Bike Shop. Malapit dito. Shoutout kay Sir Ron. Ngayon meron tayo kahit paano tools sa pang-umpisa. And ang pinaka-importante, torque wrench. So kung kailan nga lang, medyo in-adjust natin yung seka just to make sure na tama yung mga torque specs niya. Walang maluwag, walang masikip. Ayan. Ito yung bar tape na ipapalit natin. So ito yung brand niya. Hindi ako sponsored pero nabili ko lang to sa Shopee. Ito yung parang mga, hindi ko alam kung fake or galing mismo sa factory nito. Kaya nakakapagbenta sila ng mura. Tatry ko lang naman siya. Lagyan nila ako ng link sa description kung saan ko siya nabili. I don't think na original to or legit tong product na to dahil yung kulay niya dito, Miami green. Hindi naman to Miami green, all black siya. But chinek ko yung gitna niya and chinek ko yung quality ng materials niya. Medyo maganda. Nabili ko lang siya around 600 pesos yata. 600, 700 pesos. Na sobrang mura compared sa original price dahil ang original price nito is around 2,000 yun siguro. Itong bar tape na nakalagay sa akin, may vlog akong ginawa dito. Medyo mahal siya, around 2,000 plus din yung presyo niya. Pero sulit na rin, 1 year ko ginamit. Kung makikita nyo dito, okay pa naman siya. Gusto ko yung design niya kasi may kulay white, but ngayon mag-all black tayo.